tayo? We will release na our reaction. Okay, salamat. Attorney Michael Puwa nagsalita na kung bakit hindi siya nag-cross-examine sa walang kwentang witness ni Chua. Anak ng kagwang, minaliit lang po ni Attorney Michael Puwa itong aso ni Bangag. Speaking of Bangag, Yawards, umipal ang hinayupak sa impeachment proceeding labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Wala na. Aminado na talaga ang mga hinayupak na sila ang may mga utak para ma-impeach si Vice President Inday Sara. Planado ng mga animal ang lahat ng ito. Tapos itanggi pa ng aso niyang si Chucky Claire na ang bago daw meaning ng ICC ay impactang Claire Castro. Sabi ni Mangga, anak ng kamuti naman, oh. Pinabubuksan na po ni Bangag ang BIR box, mga tax record ng mag-asawang Mans at Inday Sara Duterte. Kahit buksan nyo yan. Anak ng kagwang, wala rin naman kayong makikita dyan eh. Walang ill-gotten wealth dyan, mga hinayupak kayo. Speaking of impeachment, may napiko na balyena kay Senator Pia Cayetano, anak ng kagwang, oh. Team Balyena. Uy, nagreklamo sa Ethics Committee. Nag-complaint po sila laban kay Senator Pia Cayetano tungkol di umuno sa post ni Senator Pia na splice video. Anak ng kagwang naman, oh. Pag kayo, pwede ang splice video. Samantala, kung kami, bawal. Mga double standard kayong mga balyena kayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Aba, siyempre, medyo matagal-tagal na po tayo. Hindi tayo nakapagpasalamat sa mga bago tayo mag-topic. Pasalamatan ko po muna yung mga lahat ng mga nagpapa-super thanks sa akin. Naipon na eh. Maraming salamat Lily Taguno, Carolina on air, Elizabeth Linsangan, maraming salamat sa inyo. Larina Tikia, Christina Navarro, Buljak Sniper Team Bantag, Ma'am Vivian Figueroa, Ma'am Marnie Reid, 2 beses, Primabilia Colita, at Beat Godsan. Maraming salamat to sa inyong walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. So unahin po muna natin itong pagpapaliwanag ni Attorney Michael Puwa kung bakit hindi po siya nag-cross-examine doon sa witness ni Chihuahua. Narito po, misto lang, minaliit lang po ni Attorney Michael Puwa, si Chua. Pakinggan po muna natin ang kanyang praise call. Narito. Attorney, ilang beses po kayong nag-object during the opening statement of Representative Leila de Lima. Can you explain, sir, yung objection natin at paano po ito nakaka-apekto yung mga ganitong klaseng statement sa pagiging patas po ng impeachment trial? Opo. Yung sa atin po, no, of course, this is with all due respect to Representative de Lima. I have the utmost respect for her, so I did not mean to offend her at all. Ang sa atin lang po sa defense, no, it's just that nagkaroon na rin ng ruling, nagkaroon na kasi ng isang pagkakataon na nagkaroon ng opening statement ang prosecution, and in a way, nagkakaroon po kasi ng tinatawag nating conclusions of law. Kumbaga, nailalahad na doon yung mga paratang nila at nabibigyan na ng konklusyon na may maling nagawa ang ating Vice Presidente. At sa pananaw ng defense, dapat yon ay, kumbaga, sa kanila pinapatunayan nila through their witnesses and not through statements. Kaya po, we really recorded our objection to such statements at nagpapasalamat naman po tayo sa patience rin ni Representative de Lima at nagpapasalamat din tayo sa ating presiding officer. Nakita naman niya yung point natin. Actually, ayoko po sanang mag-interject in the middle of her speaking kasi
it's quite disrespectful naman talaga to do that. So I was really trying not to, except that ang magiging problema kasi natin, katulad noon, is pag nasa record na, kahit na pa-strike off natin yan, narinig na po ng ating mga kababayan at baka po makondisyon kasi yung mind sa mga kababayan natin, lalong-lalo na hindi pa po tayo naglalabas ng ebidensya ukol dito, kahit yung prosecution at that time wala pang nilalabas na ebidensya. At lalong-lalo na dahil ang depensa ay hindi pa rin naglalabas ng aming ebidensya. So yun lang naman po iniiwasan natin. But I have to say that again, I'd like to pay my utmost respect for Representative De Lima for being patient also with the objections that I recorded earlier. Attorney, sa first witness, hindi po kayo nag-cross-examination. Is it part of your legal strategy or talaga nakikita niyo lang na hindi na kailangan mag-cross-examine? Well, sa totoo lang, it wasn't really on the legal strategy side. It was more of, doon naman sa naging nakitang issue doon. Wala namang questionable, wala namang damaging na nailabas ang ating witness at regular lang naman na yung witness ay nag-identify ng mga cheque at hindi naman natin kino-question yun. So I didn't want to prolong the proceedings and be petty by asking questions pa kung hindi naman kinakailangan. Sir, speaking of cross-examination, cross-examine po on the second, may isa kasi term, may mga terms kasi na na-float doon, yung unusual, saka yung isa pa. Bakit hindi po kayo nag-cross-examine on those terms? Well, kasi yung unusual para sa akin, that's the opinion ng bank manager. I don't see how it will affect the case. Hindi naman siya matter at issue dito. Hindi naman kine-question yung validity noong encashment, diba? So, I thought it was petty, no? For us to even dwell on that. The only questions I raised was, I just wanted to clarify kung bakit nga nag-exit sa labas. But again, I cannot really dwell on the merits, pero at least ma-explain ko lang kung bakit ganun ang naging approach ko sa Speaking on the cross-examination. fire exit, sir, bakit po importante that you asked about that? Ano pong Just to dispel any Rumors. insinuations, doubts, whatever, as to bakit sa fire exit. But our job is to just elicit the answers from the witnesses, no, and to clarify certain matters. So as you can see naman, and as I've always said, I'm committed to not delaying the proceedings. So kung hindi naman, and that's just not me, but the entire defense team, no. So kung hindi naman kailangan magtanong pa ng additional questions, we don't want to be petty about things. Attorney, kung naging mabilis ngayon ang proceeding, mawa na ang next, Opo. paano yan? Mas magiging matindi na ba ang mga tanungan at cross-examination? Sa amin naman po, hanggat makakaya, kung pwede namang hindi na questionin ng mga bagay-bagay in terms of official documents, etc. Hindi na ko rin naman po gagawin, hindi na nang gagawin ng defense team. Pero syempre, mas masalimuot pagdating sa COA because I'm sure mas maraming tanong din ang mailalabas ng prosecution ukol dyan, to make their case. At syempre tayo, we will also have to react accordingly. But I'm still hoping na hindi na tayo ganun kahaba, no? It will depend on how the proceedings go. But what I can say is kung hindi naman kinakailangan, hindi na rin namin masyadong hihimayin pa para naman hindi tayo petty. Ayan, maliwanag po yan ha. Kaya hindi na po nag-cross-examine si Michael Pua sa unang witness ni Chihuahua dahil hindi damaging ang mga sinasabi ng witness. Aray ko diha. Kasi nga bakit ka mag-cross-examine? Ang purpose ng cross-examination, kasi i-debunk mo yung mga damaging na mga statement ng witness ng prosecution. Pero wala rin naman daw kasi ang kini-question naman dyan kung paano ginamit yung pira. Hindi naman question kung paano winidraw, in-encash yung pundo sa confidential funds. Ang question dyan, yung implementasyon. Yung withdrawal, wala nang katanungan yan. Anak ng kagwang kayo nga, mga bilyon-bilyon winidraw ninyo yan. Puta, nakakahiya, no? Nagpapansin ka, no? Mangangagat ka ng asong chihuahua ka, pero ang resulta, hindi ka man pinansin. Walang damage daw, no damaging ang mga pahayag ng witness ni Chihuahua. O ito pa, tuloy natin ang kaunti si Attorney Michael Pua. So what you do not accept, do not agree that this is an unusual transaction.
Hindi naman po sa we do not agree. That is the opinion kasi of the bank manager based on her experience. So sa atin, kung yun ang opinion niya, yun ang opinion niya. But that doesn't change anything or that does not put anything at issue dito sa case. Kasi ang pinag-uusapan naman dito, hindi ba yung use of the funds, no? Correct. It's not the withdrawal of the funds. So hindi, para sa akin, again, I'm overusing the word, parang masyado ng petty talaga kung pati yun patulan pa natin. So, Attorney, dun sa objection niyo po, your case, parang No, not at all. attorney, dun sa objection niyo, doon sa mga opening statements, maging nung nakarang linggo, laging binabanggit yung conclusion of facts and conclusion of law. Pwede niyong expound para mas maintindihan ng ating Oo, mga ibig kababayan kung ano yung conclusion of law, ano yung conclusion. Ibig sabihin kasi sinasabi mo na ginawa ng isang tao ang isang illegal na act when in fact hindi pa napapatunayan at hukom lang naman ang pwede magsabi niyan. Yan ang ginagawa ni Laila Bago di natapos Lima. itong trial, ay binanggit si presiding officer, patungkol nga doon sa position nyo doon sa pagpapalit ng sequence. Opo. Patik po at ano bang dinahilan niyo doon sa inyong position paper? Opo. I cannot go into the details of that because as you know, talagang na-warningan na kami last week, no, about speaking and discussing the merits of the case in public or even all of these things that we file. But siguro para lang sa kalaman ng lahat, ang pinanggagalingan lang naman ng posisyon namin is where the burden of proof actually lies. And the burden of proof lies with the prosecution. So dapat tapusin nila yung kaso. Attorney, paliwanag na ulit yung sa fire exit angle. Kaya yung examine yung question na yun dahil para maiwasan na maisip ng ating mga kababayan na tinatakas, di tinatago, kaya sa fire exit dumaan. Parang sinabi mo na hindi dumaan doon sa Meralco Avenue, di ba? Para lang para lang hindi na magkaroon ng any negative connotation kung bakit ba sa fire exit. In-explain lang natin kung nasaan ba talaga ang land bank DepEd, which is inside the DepEd compound. At may fire exit na kadikit yun na pwedeng dumiretso sa loob. Sa totoo ako po, wala po akong personal knowledge. That's why inilisted kasi never ko pong nakita never po akong pumasok sa DepEd land bank. That's why I had to elicit that from the witness. Tapos sa prosecution ko, meron din situation na nagmamatch kasi siya doon sa description ng nila Kanya. But what are your thoughts on that? I do not remember anything about Las Cañas having a bag. Camille Madriaga. Well, we'll have to just prove our point during our cross-examination of the witness Madriaga if he is in fact presented. Patay ka, Madriaga. Wala pa po sa ngayon. Pag-usapan pa lang namin ng ating kliyente, ang ating vice presidente. Mas bilabag ayon sa defense sa pre-trial order yung pagbabago ng proseso ng trial. Oh, but I don't want to get into that, sir. I hope you understand. No? As I said, our main argument is that the burden of proof lies with the prosecution, and I'll leave it at that. Sir, sorry. Response lang, comment lang po sa insinuation na baka daw kaya ayaw ng defense na magbago yung arrangement dahil wala pa daw kung available na witnesses. Any comment or clarification? That's not true. Okay, thank you very much. Ayan na, hindi daw papatulan. Kay Senator Pia and kay Attorney Job about the splice. I do not comment on issues that I'm not involved with. Hindi po ako yung taong nakikisawsaw sa mga issues. Thank you very much. Ito, pag-usapan natin yung kay Senator Pia at kay Jokno kasi yung mga Timbalyena nagsampa nga ng complaint dyan sa Ethics Committee. Ayan na, Chua, hindi ka daw papatulan. Kahit kahol ka ng kahol, alam mo, ano yan insulto yan sa part ng prosecution kung bakit hindi nag-cross-examine itong depensa. So, isa lang ang ibig sabihin, yung witness nila hindi relevance, yung witness nila hindi damaging sa part ng depensa. So, ito yata po yung si Madriaga, diyan yata mag-witness sa Article 1 na yung confidential funds. Kung magwi-witness po sila sa confidential funds, anong relevance ni Madriaga? Di lalong masira ang drama nila diyan. Gusto ko pong magsalita si Madriaga diyan para madurog ng depensa at saka yung mga senator judges. Saray ka, Madriaga. Tsaka si Antonio Trililing, no?
I think si Antonio Trilling sa sa Ill-Gotten Wealth. Meron silang 'di ba itong BIR box kaya nga ilalabas dahil yan sa Article 2 Ill-Gotten Wealth, no. Pero pag-usapan po muna natin si Senator Pia Cayetano kasi nga mayroong Team Balyena na napikon kay Senator Pia Cayetano. Siyempre, maingay si Senator Pia Cayetano dyan sa Senate impeachment. Lahat ng hearing, talagang akong bira si Senator Pia. Kaya naman, siguro yung attack nila ngayon, si Pia naman, tapos na si Peter Lahat na lang ng mga abogado ng minority, na alam naman natin, Team Duterte, ginagago na ng mga kaliwang grupo. Ang kapal na mukha ng balyenang ito, no? Ito, panoorin, pakinggan natin kung ano bang dahilan, bakit na nagsampa yung Team Balyena sa sa committee, ethics committee dyan sa Senado. Nagsampa ng ethics complaint ang isang women's rights group laban kay Senadora Pia Cayetano kaugnay sa pag-post niya ng spliced video ni House Prosecutor Shel Jokno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gate ng grupo, paglabag ito sa tungkulin ng mga senator judge na maging impartial at nawala raw sa konteksto ang sinabi ni Jokno sa paglilitis. May unang balita, si Joseph Morong. Nakashare sa mismong official page si Senator Judge Pia Cayetano ang videong ito ng diskusyon ng kapatid niyang si Senator Judge Alan Peter Cayetano at House Prosecutor Congressman Shel Jokno noong Day 7 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. So anong makukuha natin? Figure out all the subpoenas you're requesting. The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet, hindi pa nakita ng House. So nagbabakasakali din. Kinikwestiyon ng video na yan dahil misleading at mapanlin lang umano. Hindi raw buo at nakasplice o putol-putol ito kaya nawala sa konteksto ang sinabi ni Jokno. Kung papanoorin ang diskusyon sa paglilitis ng July 20, pinapaliwanag ni Jokno na may tuturing lamang na fishing expedition ang ginagawa ng prosecution kung hindi nito alam kung ano ang hinahanap na ebidensya. And yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay maaring sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. In our case, I have to disagree that there was any sort of fishing expedition because based on what the Committee on Justice and later the plenary of the House found was sufficient, there was enough cause to proceed with the case. Naghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee ang grupo ng women's rights advocates na Every Woman. Kasama sa grupo si dating Commission on Higher Education Chair Patricia Licuanan at University of the Philippines Professor Jean Franco. We encourage and we demand that there should be an investigation and if needed, there should be a sanction towards her action. Sa sulat na ibinigay ng Every Woman kay Senator Tito Soto, chairperson ng Senate Committee on Ethics at Privileges, sinabi nilang sa pagtanggal ng eksplanasyon ni Jokno na may tsak silang mga bank accounts na gustong ipasubpina, pinalabas daw ng senadora na humihingi ang prosekusyon ng record nang walang ebidensya. Naglagay pa raw ng text na nagbabakasakali lang at wala mga ebidensya pero nag-aakusa na. Sabi pa ng Every Woman, paglabag daw ito sa tungkulin ni Cayetano bilang abogado at Senator Judge na kanyang pinanumpaan. At higit daw sa lahat, nakasisira ito sa kumpiyansa ng publiko sa impeachment court bilang patas at may integridad. Hinihingan pa namin ang reaksyon sa Senadora Cayetano. Bago ang paghahain ng reklamo laban sa kanya, natanong namin ang Senadora tungkol sa issue. Would you like to comment the station niyo kay Jokno? Why? Walang comment sa Jokno? I mean, ma'am, sinasabi nila it's not being fair? Nauna namang pinalagaan ni Jokno ang kontrobersyal na video at binigyan diin na hindi sila nagbabakasakali lamang. Hindi yan yung sinabi ko nung nag-hearing kami. Hindi ako nagbabakasakali lang. What took place in the hearing, yun dapat sana yung naging subject ng anumang post on social media. Ayon kay Ethics Committee Chair Soto, hiwalay daw ito sa impeachment court. Anything that has to do with the Senate, we will, as much as possible, will not allow it to be transgressing into the work of the impeachment.
Even if these are actions stemming from Okay, but if there are actions coming from a senator, it as should a, be taken up in the Senate. as a senator yung judgment natin. Ayon sa Senate Impeachment Court, kung walang magbibigay ng manifestasyon tungkol dito sa korte, ay walang pwedeng maging aksyon ang korte. Ang prosecution ayaw daw husgahan ang pagpo-post ng senator judge pero aminadong nababahala sa umunoy spliced video. Ang collective na opinion ng prosecution panel dyan ay ito ay nakababahala, no? This is very concerning and alarming. Dahil unang-una, dapat ang impormasyon na makuha ng mga kababayan natin tungkol sa mga nangyayari sa paglitis nito ay accurate. Ano? Dapat kung ano yung mismong nangyayari during the proceedings. Pero nang tanungin kung magmamanifest sila sa impeachment court, kaugnay nito sabi ng prosecution, we're not asking anyone to voluntarily inhibit themselves. No? Again, ayaw namin mag-focus sa personalidad. No? Ang sa amin, ang concern namin dito, hindi para to put anyone on the spot dahil posible na mayroong valid explanation for this, no? Pwedeng clerical error, but let's give them the benefit of the doubt. Dahil gusto pa rin ho naming paniwalaan, nananalig kami, they will comply with their obligations under the oath that they took to observe impartiality. ayaw naman magkomento ng depensa. I don't comment on issues that are not involved. Hindi po ako yung tao makikisaw-saw sa mga issues. Thank you. So wala rin pala yung complaint ng mga balyena. Hindi rin pala pinapansin ng mga senador. Ano yan, ano lang kayo, papakupal-ipal lang kayo, mga balyena kayo. Ang inumin talaga. Splice video ang issue. Samantala kayo, nirepresent din nyo, nagpalabas kayo ng video, splice video din naman Di ba, prosecution? Yung 2 oras na press ko ni Vice President Inday Sara, ini-splice video nyo, mga hinayupa kayo. So pag splice video, ang pwede lang gagamit kayong mga komunista. Pero pag ang Team Duterte, Pia Cayetano, bawal ang splice video. Tsaka, pinost lang naman, wala namang ibang Kasi nga, nahuli sa bibig itong hinayupak na joke nung kabayong bisogo si Horse. Nahuli kayo Fishing expedition yung ginawa ho ninyo. Nagbabasa ka. Sakali lang ho talaga kayo na makahanap ng ebidensya. Isipin nyo, nagsasampa na kayo ng reklamo, nasa impeachment court na, wala pa rin kayong ebidensya hanggang nasa trial na, fishing expedition pa rin ang mga utak ninyong mga hinayupa kayo. Ito, i-play natin para lalong masaktan ng mga animal. Ayan po ito po yung video na sinasabi ng Team Balyena. Pakinggan natin. Nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito. So ano makukuha natin? Figure out all the subpoenas you requested. The evidentiary facts, Your Honor, that were not yet hindi pa nakita ng House. So nagbabaka sakali din? Hindi po. You still don't know what you see. We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts. Okay, so the anti-money laundering does not deal with income, they deal with flow. So pag sinabing billion, that doesn't mean that a certain official has billions in their account. So meaning if I have 1 million pesos deposit on January 1, and then on January 5, I take it out and put it in time deposit for 1 month, and 1 month later it comes out, hindi na 1 million yon. 1 million in, 1 million out, 1 million in the time deposit, paglabas 4 million na yon. So hindi evidentiary yung speculation sa ikot ng pera, meaning all I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period, and I will say that they have hundreds of millions or billions. Precisely, Your Honor, that is why we want. Tinawanan patang ina. Ito po yung video na pinopost ni Senator Pia Cayetano sa kanyang FB page mismo. Anong masama doon? Ang masama niyan, kung aminado kayong talagang fishing expedition, nahuli kayo kasi kayo sa bibig. Kaya nagreklamo, tanga na sino balyenang ito. Gusto kong i-play yung video niya pero wag na. Nakakaumay tingnan Umay na ho ang taong bayan sa grupong Diyos ko. Alam naman natin kasi na si Senator Pia Cayetano, isa sa mga alas ng Team Duterte, Pia Cayetano, dyan sa impeachment trial.
So ngayon, ang una nilang binato ng issue, Senator Pia Cayetano, Peter, Senator Alan Peter. Doon sa Segems na yan, halatado masyado kayo mga ano ninyo, mga script. So ito naman ngayon, gumawa na naman sila ng issue kay Senator Pia Cayetano. Puta, halata masyado kayo ha. Di masyadong halata. O, magkano? Ilang malitang pera? Sinampal sa Timbalyena. O tingnan mo, panoorin natin yung isa sa mga banat ni Senator Pia Cayetano dito kay Matibag. Kinakabahan sila eh. O ito, sobrang galing kasi ni Senator Pia kaya pinipilayan na naman tayo ito. Sir, nung May 13, you're recorded as saying, katunayan, nakiusap nga po ako kay John Consulta na puntahan kami dito sa Sequoia Hotel dahil meron po kaming planning mula po pa kaninang umaga and you went on to say nandun ka with all the deputy directors, etc. Do you confirm? Well, kausap ko po si John Consulta. No, just confirm, sir. Did you say Yes, I that na talked nandun to- kayo sa Sequoia? Hindi, yun lang. Haba Ayun. po kasi yung statement niyo. I just pasensya need na. you to confirm, did you say that you were in Sequoia? Yes, I talked to... Thank you. to So John you are Consulta. confirming. Okay. Yes po. And then later on, dinagdag nyo, wala kami sa Senado, we are on stand down because that's the instructions. Did you also say that? Yes po. Meanwhile, in another interview, you then said, mayroon request si GM Veloso to help them secure the area kasi napapansin nila na magulo, labas-pasok. Nagpadala kaming ilan lang na ahente, parang 4 to 6 na tao, na nag-iikot sa premises ng GIS. Hindi pumasok sa Senado. I am quoting Inquirer dated 13 May 2026. Did you say this? Yes, sa GSIS po. Pakibasa lang po yung address ng Senado. GSIS Building, JW Jokno Building, Pasay City, 1300 Metro Manila. Okay, ulit. Anong building? GSIS Building. Kasi nag-iisa lang naman ho ang address namin. Muupa po kami dito sa GSIS. Iisang building lang ho po yun. And for the record, kung saan nakita yung tao mo, likod lang po yun ng office ni Senator Loren Legarda. Nasa video po yun. It seems kasi po na you swore an oath, no, to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Is that correct? Yes po. Sinabi din po ni NBI Director in interview, wala pong nasaktan, wala pong nangbugbog, but we have a video. Alam po ng lahat ng mga kasamahan natin na yung OSAA, yung aming pong personnel, binugbog. May video po tayo niyan. I leave it to the body. I leave it to the presiding officer if we want to take up the time of this court to show that. Rule 133 on the weight and sufficiency of evidence. Sabi sa Section 1, preponderance of evidence, in determining where the preponderance or superior weight of evidence on the issues involved lies, the court may consider all the facts and circumstances of the case, the witness's manner of testifying, their intelligence, and also their personal credibility. Furthermore, in Section 11 of Rule 132, a witness may be impeached by evidence that his or her general reputation for truth, honesty, or integrity is bad. Grabe no. Kaya nainggit ang Timbalyena sa kagandahan at katalinuhan ni Senator Pia Cayetano. Tinik talaga. Tinik si Senator Pia Cayetano dyan sa prosecution. Kaya mukhang project Pia Cayetano na naman sila kasi tapos na si Peter. Yan lang kasi talagang pag-asa natin, yung dalawang abogado eh. Tapos si Senator Robin Padilla, di ba? Every time merong impeachment trial, hindi po talaga nagpapahuli itong dalawang magkapatid na Cayetano, parehong abogado, at si Senator Robin Padilla. Yan yung mga inaasahan natin. Minsan si Senator Loren Legarda, pero very consistent itong tatlong senador na kaalyado natin na kailangan po natin ng tulong. Itong si Senator Rodante Marcolita. Sana mag-file ng piyansa si Senator Rodante Marcolita dahil hindi naman talaga plunder yan at mahina naman yung ebidensya. Para makahabol po si Senator Rodante Marcolita dito sa impeachment trial labang kay Vice President Inday Sara. Lalo na ngayon na nakialam na itong hinayupak na bangag, umipal na. Alam mo, dapat ang presidente hindi nakikialam sa trabaho ng legislative branch. Ngayon, nakikialam na sila. Ang ginawa ni Marcos ay pinayagan na buksan ang BIR box, BIR record ng mag-asawang Mans at Inday Sara Duterte, anak ng kagwang eh. Kasi nga yung BIR box, ang tanging makapagpabukas lamang yan ay yung presidente ng Pilipinas. Hindi po pwedeng basta-basta lang buksan yan eh. Ngayon, ang nangyayari nga, anak ng kamote itong si Dayonior, wala, nakipagsabwatan talaga sa mga komunista,
Saan po nanggaling ang unang impormasyon na yan na bubuksan na umano ang BIR box, no? Diyan sa impeachment court. Putya, nanggagaling kay Ridon. Yung kay Cookie. Grabe, no? So, ibig sabihin, talagang may direct line. Itong si Uki ka, di ka Uki, Cookie Ridon. Kay Bangag, dito sa Marcos admin, grabe, niloloko na talagang taong bayan ng mga animal ng gobyernong ito. Pakinggan natin po yung sinabi na Ridon. Mahalaga po yung update ngayong araw na ito. Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents. Lumiliit ang mundo ng Pangulo? Putang ina mo, Cookie, yung ilong mo, ayusin mo nga yan. Yabang puta. Ay isa-isa lang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court, no? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. So inaantay po namin yung pong updates mula sa AMLC. Pero ngayon din po yung deadline ng kanila pong submission ng lahat po ng transaction records reports ng AMLC relating to the Duterte Carpio couple. And again, to be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows of the Duterte Carpio couple, which will be formally submitted to the Senate Impeachment Court, hopefully within the day. Lo mo eh. Yaward sumukha na to, budlat na rin oh. Alam mo rin doon, ang point natin dyan, mga kabistak, bakit si Ridon ang pinakaunang nakasagap ng impormasyon na di umano pinapabuksan na ni Bangag ang BIR box? Di magkasabwat nga ang mga hinayupak na to. Tandaan natin yung mga pangalan nito, Day, sa 2028, Day. Sigurado namang presidente ka, Day. Unahin na itong hinayupak na Cookie. Alam nyo po, para sa akin, wala po tayong problema dyan. Kahit buksan po yung BIR box para magkaalaman talaga kung totoo ba yung mga akusasyon ng mga hinayupak na mga buwaya malitagang dyan sa House of Representatives na nandyan na nga ang usapin sa impeachment trial. Kasi yung sinasabi ni Ridon, 6.7 billion, misleading nga ho yun eh. 2 billion nga lang daw in 20 years. Diyos ko. 20 years Ridon, ha? Mantakin mo yan. Naghanap buhay rin naman yung mga asawa, yung mag-asawa dyan. May mga trabaho naman, may law firm. Yan si Luistro nga, may utang eh. Magkano ba utang ni Luistro? 10 milyon? Magbayad ka na para madagdagan. Oo nga, totoo nga ho yung sinabi ni Ridon na pinabuksan na po ni Bangag ang BIR box. Ito ha, balita po yan ng GMA News. Laging may kinikilingan at pinoprotektahan tulog ang balita 24 oras. Marcos Jr. approves release of BP Sara's BIR record to the impeachment court. Ang nagsabi yan ay si Chucky Claire. Impactang Chucky Claire, sabi ni Mangga. Grabe, so ibig sabihin yan, wala na. Gusto talaga nilang durugin si Inday Sara. Sila rin naman mapapaya dyan sa akin. Wala rin namang makikita sila dyan. Ilgatin wealth kasi yung sa BIR box, yun yung nila, pinag-usapan sa Ilgatin wealth, yung BIR box. Yun doon naman sa confidential, yung mga withdrawal, di umano na milyon-milyon. Pero ito sa Ilgatin wealth, so wala na, labo-labo na mga animal. Ito po yung BIR box na sinasabi nila. Deliver na po yan kanina daan sa
Senate of the Malacanang. Kinakabahan ng tayo. Wala naman sa God-will. Tara, God-will, patapos man. Nakapit sa karoon yan, na helicopter, asset, chopper. Saan po galing yung box? Tiga, shoot. Pahiya lang kayo. Ito natin para magkalaman. Harap-harapan na talaga tayo sabihin pa nila, wala kami. Kaya alam mo yan sa wala kami nalaman. Lahat na talaga ng resources, ginamit natin pamag. Lahat ng resources, ginamit natin pamag para mag-put out. Ito meron pa pa. Pero ang Kinukunan na namin. Kaya ba nilang papagtakin si Sara? Kaya ba nilang papagtakin dyan sa PIR? Baka nga, mapahiya lang sila dyan. Yung si Manscarto, tulad nila, ang may Elgatin 12 na report, may Elgatin 12. Ang pinapakiyang Marcos, ang Marquez, may mga Elgatin 12. Yan ang pinapakiyang. Pero, Okay na tayo? We will release na our Okay, salamat. Kulay. Mantakin mo ang totoong may Elgatin wealth, yung pamilyang Marcos. Pero ngayon, ang binabato ng Elgatin wealth, si Vice President Inday Sara, wala ngang condominium si Inday Sara, nangungupahan nga lang si Inday Sara dito sa Maynila, walang mga mansyon. Di nakatira sa Forbes Park, walang magagarang sasakyan, walang chopper, eroplano. Ano na nangyayari ngayon sa Pilipinas? Ang totoong may Elgatin wealth, yung pamilyang Marcos, Redon, mga hinayupak kayo. Hindi naman yan mabubura sa kasaysayan ng ating bansa na ang pamilyang Marcos, sila po ay naglilimas sa kaba ng bayan. Yan ang tunay. Kayo ay baliktad-baliktad na yung ilong ninyo. Pumapangit kayo lalo sa kabanat kay Inday Sara Duterte. Pero si Vice President Inday Sara, maganda pa rin. So Luistro, kalaway-laway na. Pero ako wala namang problema diyan sa sa BIR box. Huwag po tayong kabahan diyan dahil alam naman natin malinis ang mag-asawang Duterte. Tsaka walang relevance diyan sa Elgatin wealth na yan. Pakinggan natin si Vice President Inday Sara Sariwa from Dahi. Vice President Inday Sara Duterte, good afternoon. How are you today, ma'am? I'm okay. Thankful for the Filipinos who attended the rally. Duterte now in the ICC this morning along the PPM. Inday, kamusta po yung bisita ninyo sa kay former President Rodrigo Roa Duterte today? Okay, very short visit, 1 hour lang, but okay, kumain kami ng snacks and nagkwentuhan kami. Surprisingly, wala siya masyadong tanong sa politics. Today, more on kamusta ang pamilya. VP, meron bang gustong ipahiwatig or sabihin si former President sa mga Pilipino or mensahe sa Pilipinas? Ayun, hindi namin napag-usapan yan. Pero nabanggit ko sa kanya kanina na merong rally na ginawa at ang maximum doon sa area na yon is 100 packs, no? Yun yung limit na tao na pwede doon sa area. Nabanggit ko yung sa kanya kanina. At nasabi ko na naabot naman yung 100 persons na attendance doon sa rally. At nagtanong siya kung nabigyan ba daw ng one-on-one time lahat. Sinabi ko lang na yes, merong picture-taking photo opportunity sa lahat ng mga gusto
magpa-picture. Ma'am, At saka nabanggit din niya na yes, actually yan yung sinabi ko, ma'am. Nabanggit niya kasi, tinanong niya kasi ako kung, di ba kanila ginadumog? Yun yan, tinanong niya sa akin. Di ka ba nila ginadumog? And then sabi ko na hindi kasi sanay na sila sa akin dahil yung iba, pangalawa, pangatlo, pang-apat na beses na nakita at nakapag-picture. So, hindi na nanggigigil yung tao. Ma'am, just to follow up on that explanation doon sa recently concluded rally natin today. Ma'am, how did you handle the heat? Talagang 40 minutes of heat yung in-injure niyo, ma'am. Kasi nakikita ako, nagpapainit din kayo, so ako parang okay, fear of missing out, kailangan ko din magpainit dahil nagpapainit sila. Yun yung nagde-drive sa akin, no? Yung nakikita ko yung mga tao na hindi napapagod. So, paano ba naman ako mapagod kung nakikita ko kayo na hindi kayo na napapagod, diba? So, kung nakikita ko kayo na naiinitan, so hindi na rin ako naiinitan. At syempre, dahil meron tayong mensahe na gusto sabihin sa buong mundo kanina, kailangan talaga gawin natin yun. Ma'am, just to conclude this interview, do you have any concluding statements for today's event and also your father's visit, ma'am? Yes, gusto ko magpasalamat ulit sa iyo, Alvin and Tourism, and sa Filipino community dito sa Hague dahil kayo yung organizers at hiningan namin ng tulong para mabuo yung rally kanina. Sana hindi kayo magsawa sa amin at sa ating mga pagtitipon at mga rallies. At syempre gusto ko magpasalamat sa mga kababayan natin na dumating na hindi tiga Netherlands. Merong kanina dumating from Norway, from Sweden, from UK, from Chicago, dumating para lang umattend doon sa rally natin. Kaya alam ko, time is precious for everyone, lalong-lalo na sa mga overseas Filipinos dahil 3-4 yung trabaho ninyo. Hindi lang isa yung trabaho ninyo. Pero you always make time for President Duterte. So I always make sure that I make time as well na maibigay yung photo para sa inyo. VP Inday, asahan ninyo hanggang sa dulo, hanggang sa 2028, solid ang suporta namin. Duterte! Walang makatalo kay Inday Sara. Thank you, ma'am. Yan mo si Inday Sara, grabe, walang ka-stress. Binanatan sa impeachment trial sa Senado, si Bangag, sumama na, ang resulta nagkangiwi-ngiwi. Di Maridon, you lost mo. Yan ang maliwanag, no? Ang Duterte binibira pero ang resulta happy lang. Ang mga buhaya banat ng banat, ang resulta nagkapangit-pangit na, meron pa silang bagong recruit na balyena. Okay lang, enjoy lang tayo mga DDS, wag po tayong ma-stress dahil sa atin ang huling halakhak. Di ba? Mga bubunistang talyanista ni Bangag. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat blog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto. Kung mali
ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.